Hikayhay ang kwento sa athletics. Si EJ Obiena, Asia's best pole vaulter, world-level competitor, record breaker at patuloy na nagre-represent ng Pilipinas with pride. Yan, partner, si EJ Obiena, no, siya yung nag-host ng pole vault championship dito sa ating bansa. Tapos, nakamit niya ang 3-peat sa Korea. Ganun kagaling na ngayon si EJ Obiena pagdating sa pole vault. Grabe yung pag-arangkada ng popularity ng athletics bilang sport talagang as a whole dahil sa inspirasyon at impact ni EJ Obiena. Ang dami nang gustong mag-try ngayon ng pole vault, di ba? Maski ako, partner. Ay, wow! Parang Sample nagkaroon nga. ako ng interest sa pole vault because of EJ Obiena. Parang dati kasi basketball, volleyball, yun lang naman yung naririnig natin pag sports eh. Pero ngayon, nandyan na yung gymnastics, pole vault, syempre EJ Obiena. Tapos nag-host pa tayo for this year. Kaya parang umingay talaga yung pole vault. Alam mo, itong first ever Atletang Ayala Pole Vault Challenge na mismong si EJ ang nag-organisa. So, yung event na yun na ginanap nitong September, dapat last year pa yon naudlot. Tapos, natuloy na ngayong taon. At grabe, hindi ako nagkakamali, 8 to 9 foreign athletes, world's top rank na pumunta dito, naglaro dito sa harap ng Pinoy fans. Talagang pinakita nila yung galing nila. Kaya lalong umusbong lalo yung popularity ng pole vault. So itong hosting natin ng pole vault, no, hindi lang siya local or national competition. Open din siya sa international, kaya nga't marami at umingay ito kasi syempre dumayo pa yung mga foreigners para lumaban dito sa Atletang Ayala. At speaking of mga local pole vaulters, sumali kasi, meron niyang national pole vault. Dalawa yung event dun sa inorganisa ni EJ. May national, may international. At sa national, ang daming sumali ng mga collegiate, mga pole vaulters sa atin. Tapos kung sino yung mananalo doon, yun yung makakalaban ng mga international kasama si EJ. Di ba? Parang imagine mo kung nanalo ka lang sa local. The next day, ang mga kalaban mo, pang-Olympiads, di ba? International na. So, dito din nasusukat, syempre, parang naging basehan din tong competition na to para sa ating mga Filipino vaulters eh. Yung mga nais na sumabay o nais na makipagkompetensya international. Dito, sila na yung dinadayo, sila na yung dapat makipagsabayan din sa ating mga Pilipino. Kaya tumaas siguro yung antas ng competition pagdating sa pole vault. Maganda yung programa ni EJ kasi binibigyan niya ng opportunity yung mga youngsters, yung mga grassroots natin na talagang subukin din to. Alam mo ba, last year nag-donate yan ng mga pole vault pit sa iba't ibang probinsya kasi nga gusto niya mas maging popular itong pole vault. And nung na-interview ko yun, yung mga pole vaulters naman ng mga bata, alam mo ang sabi nila, dati daw, yung pole vault, kasi sila yung, dahil matagal yung event, maabot ng 2 hours, laging sila yung nahuhuli sa tournament. Oo, lagi. Tapos lahat nag-uwian na, tapos hindi pa sila tapos. So, nung dito ginanap yung World Pole Vault, ang daming nanood, talaga na kinabahan daw sila, pero ang saya daw, kasi this time, sila naman yung tinignan ng tao. Siguro isa din sa factor kung bakit tumaas yung moral ng ating mga Filipino pole vaulters kasi syempre natin to, home court natin to eh. So yung crowd, yung boost ng crowd, nakatulong siya para magkaroon ng confidence eh, para mag-perform ng maganda at maayos dun sa nasabing competition eh, no partner. Kaya panoorin natin ulit yung naging interview natin kay EJ after ng successful hosting ng pole vault event sa bansa. I can't really say. I hope that they enjoyed it. I hope it gave them a bit of smile. And I know the situation the country is in, and I know what's the talk of the town. This is something I hope it's a breath of fresh air. Really something to celebrate and show, what Filipinos are capable of, what we could do. If these guys said that we are creating a world-class competition, it truly is. If there's anybody, I might be biased, but T-Bone and the other guys, they're not here to butter us up. And with that, I'm really happy because it shows the ability of Filipinos to do something world-class by thinking, planning, and really executing at the best of their abilities. Sa global scene
naman, nako, si Mondo Duplantis pa rin ang benchmark. Nako, living legend naman yan pagdating sa pole vault. Pero alam mo ba, isa sa nakatalo, kasi ngayon wala na makakatalo kay Duplantis, pero isa sa nakatalo sa kanya, sa career niya, EJ Obiena. EJ Obiena. Yes. So talaga nakikisabay ang Oo. ating Filipino pole vault na si EJ Obiena. At saka partner, ang alam ko si Duplantis, 14-time record. Siya lang yung bumabasag. Oo, tama. At narinig ko din na may incentives kasi yun. So talagang mautak. Mautak. Si Duplantis pagdating sa ganong bagay. Alam mo, pag sinearch mo, record, top 10 na lang, top 10 na world record sa pole vault. Lahat yun, 1 to 10, Duplantis lahat yun. Talagang hinakot niya. Hinakot niya yung record pagdating sa pole vault, no? Ang hirap din naman kasing i-beat yun, nagsimula siya 6.0, and then 6.1, 6.2, 6.3. So pataas ng pataas. Oo, Talagang grabe. binibreak niya talaga. So siguro yung aim niya, 7 na. Oo. So talagang nag-i-innovate din siya. Tapos talagang pinupush niya yung sarili niya para mag-strive pa. At sana in the future, ma-break din yun. Na Oo. Malay natin, di ba? Si EJ, malay mo. Oh, kaya pala ang daming mga grassroots program dito. Yung pala ang hinuhubog, no? Next na Next target. Oo. Next target ni EJ ang pagbasag naman Tama. sa record ni Duplantis. Pero alam mo yun sila, top 1 to 20 na mga world top rank, talagang magkakaibigan yan. High school pa lang, magkakalaban na sila. And yan si Mondo at si EJ, talagang best friend niyang dalawa. And ang rare dito kay Duplantis, no? Hindi siya katangkaran eh, kung tutuusin. Kung di ako nagkakamali, 5'9 ang height niya. Compare kay EJ na nasa 6 flat, 6'2, ganun. And yung mga iba nating mga pole vaulters sa ibang bansa, ang tatangkad kasi nga, syempre, pahabaan yan eh. Ano yan eh, tatalon nga kayo. Pero dito kay Duplantis, in terms of height, ano siya eh, mas mababa siya sa kanila. Pero pagdating sa pagtalon, iba. Nakaka-apekto ba yun, partner? Oo. Ang height? So kung mas matangkad ka, talagang mas mataas din yung reach. Yes. Yan. Kaya isa yan sa nagmamatter. Pagdating sa pole vault, dapat mahaba ka. Para yung pag-bend mo, abot dun sa dulo. Pero yun nga, si Duplantis, 5'9". Medyo may kakulangan. Oo, kung tutuusin. Instead compare sa mga ibang competitors natin, no? Doon pinapakita na hindi pala nagmamatter Mamatter ang height. Nasa talaga yan, nasa ability. Yes, di ba? nasa performance din talaga. Kung paano mo dadalhin gamit yung confidence mo, gamit yung commitment mo na basagin yung sarili mong record, no, Tama. partner? At isa sa rising ngayon na Pilipino, no, si Hackett de los Santos. Siya yung sinasabing next EJ Obiena. And yung galing niya, parang din, Duplantis. So abangan natin si Hackett kung hanggang saan darating ang kanyang karera. Siyempre, in the future, malay mo makita na din natin siya sa international stage na namamayagpag katulad ni EJ Obiena.